Papasok ko na nga lang. Orasan na po. Anong bang oras? 5 minutes lang po yan before ng pagdating namin. Nanggaling pa ako dun eh. Naglakad pa ako. Hindi lang siya mahatak basta kasi nakaduko doon. O ano ngayon? Papasok ko na nga lang. More than 80% ng kotse na wala sa sidewalk. Asan po naman? Ha? Asan po naman? Nakapasok sa property ko more than 80% ng kotse. Yes po, nasan po yung dulo ng sasakyan nyo? Nasan? Nasa yung dulo? Naka-obstruct up. Purong pagmamahal. Alright mga puro, ito na yung pinakadulo dito sa Quirino Memorial Medical Center. Sama natin dito Officer Batilo. Officer Batilo, good morning sir. Saludo mga bossing DTMD. God bless po. Boss, wala pa po ba driver na nalabas itong sakyan? Wala pa, siguro na mga nag-park lang dito to. This time wala pa rin yung may-ari. Nag-park lang to. So parang malayo talaga sila, hindi sila dito. Alright, thank you so much Officer Batilo. Saludo mga bossing. Alright mga puro, ito yung isang espresso isinasampa na po currently dahil yan, nakita nyo nga pumasada pa tayo tawag dito pinasadahan pa natin lahat ng ng naka-illegally park dito at naka 5 minutes na po yan. Dito naman ito yung matindi. Sama natin dito sa Starea. Good morning boss. At ito matindi oh. Hindi ko alam kung hindi po natin yan ma-gets or makita Ang laki ng no parking sign. Kasama rin natin dito sa El Barrio. At ito na nga po, 5 minutes na rin po ito. At currently isinasampa na. Isang Hyundai Accent yata ito. Sili pa tayo doon mga puro Hyundai Accent nga. Tapos dito may nakikita na pick up. And then tinotow po yung jeep. Yung JP Rizal mga puro dito yung jeep currently ayan isinasampa na rin at diretso na po ito ng impounding sa Tumana Marikina. Doon niya na po pupuntahan yan para isettle yung mga dapat isettle, yung violation and then yung towing fee. Sama na dito Officer Calebag. Tapos yung sarap team leader natin si Officer De La Rama together with Officer Mentera and Parama. Alright, so yan na muna mga puro at so far isa natikitan, marami umalis. Morning bossing. Tapos isa, dalawa, tatlo, apat na nataw. Kaya lagi po tayong maging ano ba yung tamang term? Vigilant ba or observant? Dahil katulad nito ay grabe naman ang laki-laki no parking anytime. Tapos magpapark tayo sa harap mismo ng signage, di ba? Wala tayong magawa talaga sa ganyan.
Kumbaga sa ano, sorry sa word, pero opinion ko lang to, parang pambabastos na yan sa ano, dun sa batas trapiko. Dito mabilis lang itong isa dahil maliit tong ano, espresso. Tapos ano to, flatbed. Kaya mabilis lang ito maisasampa. Ayan na, nakasampa na nga po. Alright, yan na muna mga puro ano. Meron pa tayong mga pupuntahan. Antabay lang. Let's go guys. Uy mga puro, may hinihila pala tayo dito. Ito may tow bar na to pero may driver. Kaya tingnan. Papasok ko na lang. Naurasan na po yan, subject for towing na. Opo. Papasok ko na nga lang. Naurasan na po. Ano bang oras? 5 minutes lang po yan before ng pagdating namin. Nanggaling pa ako dun eh. Naglakad pa ako. Hindi lang siya mahatak basta kasi nakaduko doon. O ano ngayon? Eh ano? Papasok ko na nga lang. More than 80% ng kotse na wala sa sidewalk. Asan po na naman? Ha? Asan po na naman? Nakapasok sa property ko more than 80% ng kotse. Yes po, nasan po yung dulo ng sasakyan nyo? Nasan? Nasa yung dulo? Po, naka-obstruct. Dapat yung masok nila sa mismong kahit na. Ano gagawin nyo? Itotow po siya, subject for towing. Kasi naghintay po kami dito. Nakarating naman ako eh. Ilang minuto ba yung nakalipas? Tanong mo si nanay kung ilang minuto kami naghintay. Alam na nanay yan. Pasensya na lang. Anong oras ba kayo tumawag sa akin? Hindi ako tumawag sa agad kasi nanap ko muna yung susi. Wala, alis kasi si Sheila eh. Nagbili na ako sa kanya eh. Na kung pwede. Gagamitin niya yan. Alam. Nandun na po tayo. Kasi nagbigay na tayo ng lot of time para makuha siya. Nag-meeting siya, doktor siya dyan sa Korea. Nandun po tayo. Dapat kilala yung driver ko. Nagkatagal-tagal ko na nagpa-park dito. Sa inyo na po nagsabi yan. Ha? Na matagal na ganito ang parada. Hindi. Wala namang nag-aano sa akin. Dapat alam niyo naman po yan. Ano po? Nagrahe naman tayo. Dapat pinasok. Anong... may 5% ng ano na nakapasok eh. Tagayin niyo po yung dalawang yun. Okay. Maayos po sila. Hindi na ako kayo dito. Ngayon po, makipag-kita lang kayo. At least para hindi ma-stress yung sasakyan niyo. Hindi siya may angat. Maging nga lang pakawalan. Papasok ko na lang kasi. Yun na po yung protocol natin na pagbigyan na kayo. Nanay, huwag ka mag-ayos masyado mainit. Makipag-coordinate na lang po kayo yung coordinate po. Magkano ba yan? Sa impounding po yung malalaman. Saan yung pounding? Marikina po. Dito lang po sa kapit. Eh bakit yun? Nakalabas sa sidewalk. Pati yung Alam mo? pinila yun. Sige po, sige po. Ha? Kararating lang, pupuntahan natin. Papunta. Pati doon, nay-nay. At even sigado sa may tuloy, may pinong-point yung driver dito. Alright mga puro, may sitwasyon tayo dito ano. Inabot na kasi yung bangketa, yung sidewalk.
Sinasabi ni Bossing 80% nasa property and 20% naman yung nasa hindi niya property. Kaya lang ang point po kasi isa na yung natakpan niya na yung sidewalk. Tapos may tinuturo si Bossing doon sa Mercury Drive. Bago lang po yan, dumaan tayo dyan. Kararating lang actually yun, may ilaw. So ibig sabihin may driver yung may driver yung sasakyan. Kaya tinuturo ni Bossing na lawit din sa bangketa. So ayan mga puro, ito subject for impound na rin po ito dahil naurasan na. 5 minutes lang po yung binibigay natin na consideration. At pag wala nababas sa driver, may reference number na kasi siya. So ibig sabihin, tinawag na siya dun sa Tumana at in-expect na siya na dumating doon. At pag hindi siya dumating doon, maki-question po yung team kung bakit, kung ano nangyari. Kaya pwedeng ticket na lang, boss. Kasi nabigyan na ng allotted time yan. Nakarating naman ako eh. Tapos na po na yan. Kaya lang, kaya nga hindi siya mahata kasi wala kang driver. Iangat, kaya lang nakatuko doon. Nagbit. Kaya hindi siya mas naaangat. Ngayon, magkanda lang kayo. Para hindi tayo magkaroon na selective apprehension. Para hindi ka ma-stress. Anong Tutulungan na lang. Pagtulungan na lang. Ano pa ba? Para at least ma-prone na po na hindi mayaman. Bayaran ko na lang yung fine. Ano bang... Ang settlement po nito sa may impounding area po. Ba't di na pwede dito? Ayun po yung protocol natin. Napapasok ko na nga lang. Ginagawa Ano problema? Itotow po siya. Pupunta muna kayo para i-settle. Alam ba ang office Sa Marikina pa yan. Marikina po. Kumala Marikina. Ano kasi niya? Nakarating naman ako sa iurong ko na nga lang eh. So, nabigyan na nga po ng public for towing. May susi ka, di nakikita na doon. Walang susi. Anong oras ba dumating sila? Kita mo nga yung oras nyo, kung anong oras. Oo. Sobrang 2 minutes yun. Sobrang 2 minutes. Mahigit pa galing. Yung ticket na lang. Hindi naman 80% ng ano ko nakapasok sa property namin. Pero sa ito po, Ha? pinaka-sidewalk natin. Oo nga. Pero majority ng ano nakapasok sa property. Yung sabi sa akin dati eh. Yung sidewalk po kasi, parang po sa mga pedestrian yan. Tulad yan sir, kahit sabi yung property niya, nakikipagit ng property niya. Ano bang nakalagay sa ano? Wala itong maganda yung pedestrian. Kung wala ng pedestrian, tatawid pa po pag gano'n, baka ma-delikado pa. Wala po madali yung isang pedestrian. Oo nga eh. Iurong ko na nga lang panood. Kaya nga po, sir, hindi sa mga tinatanong po po yung towing company kung maurasan mo ba kayo. Pag less than 5 minutes, pwede mo na tikita na lang po kayo. Pero kung tumodo na po sa 5 minutes, hindi lalo na po tayo. Nagmadali naman ako. Galing ako sa Pilipinas. Kaya nga, sir, Anong gagawin natin? tama na lang po kayo, sir, para tumama. Alright mga puro, at yun na, pinaka best nito ay sumama na lang si Bossing para ma-release niya agad yung sakit pagdating sa Tumana Marikina. At doktor daw si Bossing as per kay Mami. So the best niyan is in-neutral na yung sakyan, aircon sila dun sa sa sakyan, passenger side si Bossing may-ari. Pagkatapos yung towing personnel siya yung magda-drive habang naka-series. Kung hindi naman magko-cooperate si Bossing, isasampa po ito sa tow truck. At
Ayun, naked bossing yan kung magka-operate siya hindi. Matak ba? Mga handbrake ko. Alright mga puro, ayan, kala natin sama na lang si bossing ang magka-operate siya, kaya lang hindi ko alam ano, parang nilak pa yata lalo. At inalarm na as per kay Officer Bilagantol, hinandbrake pa yung ano, sakyan. Hinandbrake. So hindi magko-cooperate si bossing, ano boss? Oo. Bossing, ayan, Officer Bilagantol. Saludo mga bossing, MMDA seated 2 mga boss. Boss, may sinasabi si bossing na 80% daw nung ano naman niya sasakyan nasa property niya. 20% lang yung nakalabas. Doon sarado na yung bangketa. Ano ba yung ano natin doon? Hindi naman pinag-uusapan yung 80% yung sakop ng property niya. Hanggat meron sinakop niya yung sidewalk natin na para sa pedestrian, talagang nag-violate na siya. violate pa rin yun. Kasi wala naman yung ginawa niya, wala naman madali yung pedestrian natin. So kung yung pedestrian, iiwas pa rito, hindi naman sana mamaya may Magip. magip siya, di ba? Okay. Talagang sinakop niya talaga yung Sidewalk. Alright. Thank you so much, Officer Bilagantol. Saludo mga bossing. Ay, mga puro lang basta si boss. At sana mag-cooperate na lang si boss. ano ba? Sunod lang ako. Alright, yan mga puro. Sama na lang daw si bossing. Para Kailangan ko magpagas. sabi niya lang po, ihitan nyo sa ano? Gasoline station. Alright yan mga puro, cooperate na po si bossing. At pinaka the best po yan para pagdating sa tumana, ma-release din po kagad yung sakyan. At the same time, hindi pa ma-stress yung sakyan pag inila, sinampa sa ano, sa flatbed. So mangyayari niya, magdadrive po. Again, tulad ng sabi ko, magdadrive yung towing crew. Tapos sa passenger side si bossing. At pwede siya mag-aircon na lang, diba? Para lalo na sobrang init ngayon. And papagas na si boss. So pwede maidaan yan sa gasoline station na kausapin na nila yung towing company na kukuha. Alright, yan mga puro. Again, saludo. Kasama na dito Officer Santa Cruz, Officer Bilagantol, and Officer Morales. Saludo mga boss. Proceed tayo mga puro. May hinihila dun sa bandang dulo. Let's go guys. Alright mga puro, meron ditong uy, malaki to meron din tayo na tow po dito na isang parang towing din, ano? May lifter. Ano patawag dyan? Morning bossing. Ando na? Kasama na dito sa Parama mga puro. Saludo mga boss. Ano nga tawag dito? May yung lifter, ano yun? Basta? Alright, pasada. Okay, clear na po dito yung area. At I'm sure meron dito mga natikitan. At ayun nga po, merong na-tow din. Wow, linis. Ang linis. Uy, ito siguro bago lang to. Mamaya pag nadaanan ng team to, ayan ang problema, ano? Tulad ng laging sinasabi sa comment section, bibili-bili ng sasakyan, wala namang paradahan. So dapat unahin po talaga muna is yung paradahan, parking space. Parang anak lang din yan. Bago kayo mag-anak, make sure na may trabaho ka, may papakain ka, di ba? May damit kang ibibigay. Do may mga sitwasyon na may mga kapuspalad na hindi ganong pinalad sa buhay. Pero yun na nga, as much as we can, di ba?
wag natin ilagay sa alanganin yung mga magiging anak natin na paglabas nila hirap agad yung dadanasin. So hindi naman natin kinokondemn yung mga medyo sa buhay, yung ano ba tawag dun sa Tagalog, said ba? Salat? Ano ba yun? Basta yun lang, ko lang yun, on opinion lang na sabi nga sa The Mechanic di ba, victory loves preparation. So, prepare muna, diba? Bago ka mag-car. Bakit car? English. Bago ka magsasakyan, parking muna. Paggawa ka muna ng parking space. Kasi ikaw din ang problema eventually. Alright, let's go guys. Dami ka nang sinasabi. Antabay lang, let's go. Purong pagmamahal. Tanggal na ako helmet, init. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.